Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng channel mo. Ako si Jeffrey. Nasa 33 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan noong nagbakasyon ako sa probinsya ng aking tiyahin. At may nakilala akong dalagang nagngangalang Mara na nagtitinda ng siopaw. Hindi ko na sana po babanggitin ang probinsya ng aking tiyahin para maprotekta ng pribado nilang buhay. Noong mga panahong yon ay nasa kolehiyo pa ako. Naisipan ko na bumisita sa aking tiyahin at mga kapinsan. Isa pa, sem break naman nun. At talagang naiinip akong manatili sa aming bahay dahil abala pa rin at palaging umaalis ang aking mga magulang. Kaya naman nagtungo na lamang ako sa probinsya nun. Doon lamang ako nagkaroon ng kapanatagan ng kalooban. Presko ang hangin, maliwalas ang paligid. Hindi tulad sa lungsod ng Manila na puno ng polusyon. Maingay at magulo ang mga tao. Parang dinumero ang galaw ng mga tao noon. Kung wala kang trabaho, mamamatay ka sa gutom, kasama ang pamilya mo. Pero sa probinsya, kapag may tanim ka ng mga prutas at gulay at hindi ka mapili sa ulam, mabubuhay ka at pwede mo pang maibahagi sa mga kapitbahay mo. Nang makarating ako sa probinsya ng aking tiyahin ay medyo malaki na rin ang pinagbago nun. Natuwa ako lalo na nang makitang muli ang kanilang tirahan. Kung dati-rati ay nakatira sila sa sawali at kawayan, noon ay yari na sa semento at talagang matibay na ang pagkakagawa nun. Magiliw naman akong sinalubong ng aking mga kapinsan at halos inabot na kami ng hapon sa pagkikwentuhan. Masyado kaming nasabik sa isa't isa, kaya naman talagang naaliw ako sa kanila. Lalo pat napansin ko na mas naging mature na sila sa kanilang pag-iisip noon. Nabusog din ako ng husto sa lutong probinsya at talaga namang katakam-takam ang mga nakahaing pagkain. Masusustansya at hindi hinahaluan ng maraming pampalasa. Kaya malusog din ang aking mga pinsan. Sumapit ang takip silim. Naisipan ko na magpahangin sa may labas ng bahay. Naliw ako sa pagmamasid sa iba't ibang halaman ni Tia Melva. Mabago din ang kanyang bakuran at may mga papahinog na bunga ng mangga sa bawat punong kahoy. Hindi nagtagal, may naulinagan akong dalaga na naglilibot at nagbebenta ng siopaw. Pagtapat niya sa may harapan ng bahay, nagtama ang aming mga paningin. At talagang nabighaan niya ako sa kanyang kagandahan. Natural na natural, simple ang mukha. Walang kolorete at litaw na litaw ang masigla at bilugan niyang mga mata. Lumabas ako ng bahay at inalok niya ako ng tinda niyang siopaw. Napangiti ako at bagya akong naglahad ng kamay para makipagkilala sa kanya nun. Hindi naman siya suplada at tinanggap niya ang aking mga kamay. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi at naramdaman ko ang malambot niyang mga kamay pero
Parang may kuryenteng dumaloy sa mga ugat ko nang maramdaman ko kung gaano kalamig ang kanyang mga kamay nun. Bigla akong kinabahan at may saglit na kumabog sa aking dibdib. Ginantihan ko na lamang siya ng mga ngiti bago ko tuluyang inalis ang pagkakahawak ko sa kanyang mga kamay. Nakilala ko ang dalaga bilang Mara at medyo may kalayuan ang bahay niya buhat sa bahay ni Tia Melva. Araw-araw siyang nagtitinda ng siopaw. Malapit na rin siyang makatapos sa sekundarya at talagang tinutulungan niya ang kanyang ina na may sakit na makapaghanap buhay. Kaya naman siya ay nagtatyagang magbenta ng siopaw noon. Medyo naawa ako sa kalagayan niya. Naisip ko na marahil ay kahit bata pa lamang siya ay namulat na siya sa kahirapan at nasanay na magtinda para lang makatulong sa pamilya. Bumili ako ng siopaw at naisipan ko na ibili na rin ang buong mag-anak ng aking tiyahin. Binuksan ni Mara ang kanyang sisidlad at bumungad ang masarap na amoy at umuusok-usok pang tila bagong lutong mga siopaw. Kumuha siya ng plastik. Inilagay doon ang mga siopaw na yon. Bigla namang kumalam ang sikmura ko dahil nagutom ako sa masarap nitong amoy. Narinig ni Mara ang pagkalam ng sikmura ko at hindi niya mapigilang mapahalakak. Lalo akong naakit sa malamis niyang tinig. Hindi ko talaga magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Sadyang kaakit-akit siya sa bawat kilos niya. Nang matapos niyang maibalot ng maayos sa mga siopaw, ay kaagad kong iniabot sa kanya ang bayad at pagkatapos ay nagpasalamat naman sa akin. Akman na sana siyang aalis sabalit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tinanong ko kung babalik pa siya sa kasunod na araw para magtinda ng siopaw noon. Ngumiti ito at nasabi na araw-araw siyang dadaan sa may bakuran ng bahay para pagbenta na ako ng siopaw niya. Sarap. Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang galak ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay tuluyang tumibok ang puso ko sa isang probinsyanang dalagang katulad niya. Pinagmasdan ko at abot tingin ko siyang pinanood hanggang sa tuluyan na siyang makalayo ng bahay na pinuntahan. Pumasok ako sa loob ng bahay at masaya akong nagtungo sa may hapagkainan. Binuksan ko ang supot pero tumambad ang mabahong amoy buhat sa siopaw na yon. Hindi ko maintindihan kung saang bahagi ng pagkain nagmumula ang amoy, na para bang may mapanghi at nabubulok na amoy ng laman na nasa loob nun. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Nagugulon ako dahil noong iginagayak pa lamang ni Mara ang mga siopaw ay napakabango ng aroma nito. At talagang amoy na amoy ang kalulutong karne sa laman ng siopaw na yon. Nagtungo ako sa may kusina at kumuha ng mga plato. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagkainan at isa-isang inilagay sa bawat plato ang mga siopaw. Kasunod noon ay tinawag ko ang aking mga kapinsanan. Gayon din ang aking tiyahin para pagsaluhan namin ng mga siopaw. Medyo may katagalan pa bago sila lumabas sa kanilang mga silid. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Umupo ako at kumuha ng siopaw. At dahil gutom na ako ay binalak ko ng lantakan ng siopaw na yon. Ibinuka ko na noon ang bibig ko at kakagatin ko na sana ang siopaw nang bigla akong natigilan
pagkarinig ko sa boses ng aking kapinsan na si Anton. Lumingon ako sa direksyon nila at tila nagulat sila sa dami ng siopaw na binili ko. Hindi ko na naituloy ang aking pagkain, lalo na nang itanong ni Tia Melva kung saan ko binili ang mga naturang siopaw. Tila naghihinala sila ng masasama at ganoon na lang ang pinukol nilang masasamang tingin sa akin habang nakakunot ang mga noonon. Sinabi ko sa kanila ang totoo at laking gulat ng tiyahin ko. Hindi ko sukat akalaing kukuha siya ng malaking supot at doon mismo niya inilagay lahat ng siopaw na nakahain sa lamesa. Itinira na lamang niya ang siopaw na hawak ko. Sinubukan ko siyang pigilan sa ginawa niya dahil nainis ako sa ipinakita niyang kagaspangan ng ugali, pero nagimbal ako sa mga sinabi niya. Ayon kay Tita Melva, hindi ako dapat nagtiwala sa ibang tao, lalo na't hindi ko kakilala. Nasabi pa niya sa akin na hindi ako dapat bumili ng siopaw kay Mara dahil isa siyang aswang. Kamuntik na akong mapatawa sa mga sinabi niya dahil wala sa hinagap ko ang ganung bagay. Na-question ko na kung paano magiging isang aswang ang ganung kainosenteng kaanyuan ng isang dalagita. Samantalang ang aswang ay isang halimaw na kumakain ng laman loob ng mga tao, diba? Naging pasensyosa si Tia Melva at ipinaliwanag niya sa akin ang pagkakakilanlan niya sa isang aswang. Bago siya kumuha ng kalamansi sa may kusina, pinalapit niya ako sa may gawing lababo. Inutusan niya akong ibigay sa kanya ang siopaw at hindi naman ako nag-atubiling iabot sa kanya yon. Ibinuka niya ang siopaw at bumungad sa akin ng masarap na karne sa loob. Pinatakan niyo ni Tia Melva ng katas ng kalamansi at wala pang isang minuto, unti-unting nagbago ang anyo ng karning yon. Namilog ang mga mata ko at umakyat ang kilabot sa tuktok ng masilayan ang naging pira-pirasong daliri ng tao sa naturang karne ng siopaw. Habang yung sauce naman nito naging sariwang dugo. Napasuka talaga ako sa lababo nun. Buong akala ko ay imahinasyon ko lamang ang lahat, pero totoo ang mga nakita ko. Binilinan ako ni Tia Melva na huwag nang bibili ng siopaw kay Mara dahil lahat ng yon ay gawa sa laman at pisikal na bahagi ng katawan ng mga tao. Pinabulaanan pa ni Tia Melva ang mga sinabi sa akin ni Mara. Ang totoo, walang sakit ang kanyang ina. Nag-iisa lamang na namumuhay si Mara sa kanilang probinsya at araw-araw itong nagtitinda ng siopaw. Karamihan sa mga residente, alam ang kanyang buong pagkatao kung kaya't pinangingilagan siyang bilhan ng siopaw noon. Isa pa, natatakot ang mga tao na mayanggaw kaya ayaw na ayaw nilang bumili sa naturang dalaga. Wala pa naman silang nababalita ang nabiktima nito sa kanilang probinsya, pero teorya ng nakakarami na pumapatay si Mara ng mga tao buhat sa malayong lugar o karatig bayan. At yun ang ginagamit nitong sangkap sa paggawa ng siopaw niya. Parang halos gumuho ang mundo ko sa mga narinig ko noon. Kamuntik nang mahulog ng tuluyan ang loob ko kay Mara sa kanyang mga matatamis na pananalita. Niloko niya ako para kumagat ako sa kanyang patibong. Nagsisi ako sa mga ginawa ko. Muntik ko nang mapahamak ang mga mahal ko sa buhay. Masyado akong nagpadala sa aking damdamin. At hindi ko inisip kung mapagkakatiwalaan ko siya o hindi nun. Inilabas ni Tia Melva ang malaking supot na naglalaman ng mga siopaw. Hindi na ako nag-usisa kung saan lugar niya itinapon ng mga yon. Pero matagal bago siya nakauwi at nakabalik sa loob ng bahay.
Nung sumapit ang gabi, pagkatapos naming kumain ay may ibinigay na kwintas sa akin ng aking tiyahin. Tila may medalyon yon na may nakaukit na santo. Paliwanag niya sa akin na medalyon yon ni San Benito. Kabilin-bilinan niya sa akin na palagi ko daw isuot yon. Wag na wag tatanggalin sa aking leeg bilang proteksyon sa masasamang elemento, lalo na sa mga aswang. Kung suot ko man yon ay hindi basta-basta makakalapit sa akin ang aswang. Tinanggap ko naman ang naturang medalyon at nagtungo na ako sa aking silid tulugan. Kinabukasan, inabangan ko ang pagbabalik ni Mara. Hustong abala naman ang mga kapinsan ko sa paglalaro ng sungka sa loob ng bahay nun. Inabot na ako ng dapit hapon sa paglilibot sa bakuran ni Tia Melva at talagang napukaw ang atensyon ko sa makukulay na halamang ornamental na kanyang mga inaalagaan. Makalipas ang ilang minuto, natanaw ko sa hindi kalayuan si Mara. Nakatingin sa akin habang hindi makalapit sa bakuran ng bahay. Marahil ay natakot siya sa kapangyarihan ng medalyon ng San Benito na nakalagay sa leeg ko nun. Kita ko ang mababangis niyang mga tingin sa akin at tagos sa buto ang epekto sa akin nun. Doon ko napagtanto na hindi nga siya normal na tao batay sa mga pinukol niyang tingin sa akin. Hindi nagtagal, lumihis na rin siya ng tingin nun. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakaisip naman ako ng ideya. Palihim ko siyang sinundan sa paglalakad at inalam ko kung saan ang kanyang tirahan at kung paano siya nakakakuha ng mga biktima. May ilang metro din ang layo ko buhat sa kanya, kaya hindi niya ako basta-basta matatanaw na sumusunod sa kanya nun. Pero sadyang malakas ang pandama ng ganitong nilalang. Makailang beses siyang palingalinga sa direksyon ko. Kaya naman kinailangan ko pang magtago sa iba't ibang sulok para lang hindi niya ako mahuli nun. Kung saan-saan siyang bahagi dumaan, hanggang sa makarating kami sa masukal at bakanting lugar. At doon ko napansin na may bitbit siyang isang malaki at mabigat na sako. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang medyo mapunong lugar, kung saan nakatirik ang isang bahay kubo. Pumasok siya sa loob at nagtago ako sa may gawing bintana sa labas ng bahay na yon. Manaka-naka akong sinilip ang loob ng bahay. Maliwanag ang buong paligid. Sa pamamagitan ng isang dasera, inilapag niya sa mahabang lamesa ang naturang mabigat na sako at kumuha siya ng malaking palanggana. Isa-isa niyang inilabas ang laman nito at tumambad sa paningin ko. Ang iba't ibang bahagi ng pinutol-putol na katawan ng tao at pinaglalagay niya sa malaking palanggana na yon. Kahulihan niyang inilagay ang pugot na ulo ng isang lalaki. Nakalawit ang dila. Dilat na dilat ang inuuod na mga mata. Umusal siya ng kakaibang dasal. At sa isang iglap, tila ba naging isang karne ng baboy ang mga putol-putol na katawan na yon. Tinakpan ko ang aking bibig at maingat akong lumayo sa naturang bahay. Naglakad ako pabalik sa masukal na kakahuyan at nang tuluyan na akong makalayo sa direksyon ng bahay ni Mara, saka pa lang akong bumilis sa paglalakad. Halos sinabot na ako ng ilang oras bago ako nakabalik sa bahay. Mabuti na lang at natanaw ako sa bakuran ng aking tiyahin at mabilis akong pinapasok sa loob nun. Nasermonan pa niya ako dahil mahigit ilang oras na pala nila akong hinahanap ng kanyang mga kaanak at nag-aalala sila na baka tinangay na ako ng kung sinong hindi maganda ang hangarin.
Hindi rin naman nagtagal ang pagtatalak sa akin ni Tia Melba nang isiwalat ko sa kanya ang aking nadiskubre sa pagsunod ko kay Mara. May halong takot at pag-aalala ang ekspresyon sa mukha ng tiyahin ko, pero naroroon din ang paghanga niya sa katapangan ko na sundan ng isang aswang sa kanyang lungga. Binalak ko na sanang ipaalam yon sa mga opisyal ng kanilang barangay at makipagtulungan para mahuli si Mara sa kanyang karumal-dumal na ginawa. Pero pinigilan ako ni Tia. Hindi umano sapat na ebidensya yon. At saka baka maging dahilan pa yon ng malaking kaguluhan. Kaya mas makakabuti kung ipagdasal na lamang namin ang aming kaligtasan at ipagpaubaya sa mga opisyal ng batas. Sumapit ang hating gabi at hindi ako makatulog ng mahimbing. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mga ginawa ni Mara sa putol-putol na katawan ng tao. Napanaginipan ko pa siya at talagang kinilabutan ako ng gusto. Hindi ko magawang makatulog pagkatapos kong maidilat ang aking mga mata. Pakiramdam ko noon, napaparanoid na ako at naisip na baka binabantayan nga ako ni Mara at hindi niya ako patatahimikin hanggat nabubuhay ako. Inabot na ako ng madaling araw bago pa ako nakatulog. Pero nang marinig ko ang paulit-ulit na pagtilaok ng manok ay bumangon na ako sa higaan nun. Pupungas-pungas ako at talagang nahihilo ako dulot ng bitin at hindi maayos na pagkakatulog nung nagdaang gabi. Nagtungo ako sa labas ng aking silid-tulugan. Naabutan ko na nagluluto ng pananghalian si Tia Melba. Napagtanto ko na tanghali na pala ako nagising nun. Pagkaupo ko sa upuan sa may hapagkainan ay binati ko ang aking mga kapinsanan bago ako nagtungo sa may lababo at naghugas ng mukha. Pagkabalik ko sa may hapagkainan ay inalok ako ni Tia Melba ng almusal. Binuksan ko ang mga pantakip at bumungad sa akin ng pritong isda, gayon din ang itlog at sinangag. Nagumpisa naman akong kumain, pero habang abala ako sa pagkain ay nag-umpisang magkwento sa akin si Tia. Natigilan ako sa pagkain nang mabalitaan ko buhat sa kanya. Napatay na si Mara. Ayon sa kapitbahay nila, may ilang grupo ng kalalakihang napadaan sa bungad ng kakahuyan nang masabat nila si Mara na nasa anyong aswang. Bigla na lamang sila nitong sinugod at akmang papatayin, pero mabuti na lang nakahanda ang mga lalaking yon. May mga dala silang tabak. Pinagtulungan nilang pagtatagain hanggang sa malagutan ng hininga si Mara. Ang mga kalalakihang yon ay ilan lamang sa mga residenteng kalapit bahay nila at may ilang distansya lamang ang layo ng mga bahay noon. Naisip ng mga kalalakihan na marahil ay naghahanap si Mara ng panibagong biktima at kinulang ito sa sangkap ng mga gagamitin sa kanyang ibebentang siopaw. Kaya sila ang tinarget nitong patayin. O marahil ay nagugutom ito at sila ang balak kainin nun. Medyo nalungkot naman ako sa maagang pagkamatay ni Mara. Pero namayani sa akin ang paninindigan na nararapat lamang ang ginawang pagpatay sa kanya ng mga kalalakihan. Dahil malaking perwisyo na din at krimen ang ginawa ni Mara. Kaya naman mismong mga tao na ang nagbigay ng parusang kamatayan sa kanya. Buhat nung araw na yon, wala nang gumagalang nagbebenta ng siopaw sa probinsya ni Tia Melba. May ilang dayuhan na rin ang nanirahan sa kanilang lugar at nabukas ng mga tindahan ng iba't ibang paninda at pagkain. Kahit papano, nawala na rin ang mga gumagalang nilalang.
At matapos ang ilang linggo ko na pagbabakasyon sa probinsya, bumalik na rin ako sa lungsod para makapagpatuloy sa aking pag-aaral. Binaon ko na rin ang ibinigay ni Tia na medalyon ng San Benito. Nagpasalamat naman ako dahil wala namang anumang masamang elemento ang gumambala sa aking nananahimik na buhay noon. Naging aral na rin sa akin ng naging karanasan ko sa probinsya. Naging listo ako at hindi basta-basta nagtiwala sa mga nakakasalumuha kong estranghero sa paligid.